Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dumarami ang mga tinamaan ng leptospirosis na itinatakbo sa NKTI. 2 linggo matapos sa mga pagbahang dulot ng habagat at bagyong Karina. Kaya pati ang gym ng ospital ginagamit ng ward. Ang ibang pasyente hindi ma-admit dahil sa kulang na doktor at nurse. Pinangangambahan ding madaragdagan pa ang tinamaan ng nakamamatay na sakit. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Maki Pulido. Maki. Ang kailangan daw ngayon ng NKTI ay dagdag na nurse at doktor mula sa Department of Health. Sa dami kasi ngayon ng kanilang leptospirosis patients ay nagkukulang na ang kanilang medical staff. Bagamat humupa na mga ganitong pagbaha na idinulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina, ang epekto nito ngayon pa lang nagsisimulang maramdaman sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Dito ko nakilala si Danilo na ang bahay pinabagsak ng hangin noon kaya lumusong sa baha nang umpisahan nilang ayusin ang bahay. Matapos ang ilang araw nilagnat at sumakit ang kanyang mga kalamnan. Nang mawala ang lagnat, hirap na siyang umihi. Tinamaan na pala si Danilo ng leptospirosis, sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng mga hayop tulad ng daga na maaaring humalo sa baha at pumasok sa mga sugat at iba pang bukas na bahagi ng katawan. Yung bawa namin, nalulusungan ng mga daga. Doon hindi ko pinansin. Kala ko wala rin yun. Tungtong ako sa kahoy pero nababasa pa rin ako. Isa lang siya sa 48 leptospirosis patient na nakakonfine sa NKTI. Sa pagbaha ng pasyente, pati gym ng ospital, kinailangang gawing leptospirosis ward. May 10 pasyente pang naghihintay sa emergency room na hindi na ma-admit dahil kulang na ng nurse at doktor. Pero sabi ng NKTI, karaniwan na ito sa ospital pagkatapos ng malakas na bagyo. Nag-pull out ng mga nurses at nursing aide mula sa iba't ibang ward para mabantayan ang mga leptospirosis patients dito sa gym. Pwede pa naman daw magdagdag ng hospital beds ang NKTI, pero kailangan na nila ng dagdag na nurse at doktor. Nag-request na sila sa Department of Health ng dagdag na 20 nurse at 10 doktor. They have lung abnormalities, some have lung hemorrhage, and then meron rin pong may acute pancreatitis and liver abnormality. So this is really severe lepto. Mula noong Enero naman ay 7 leptospirosis patients na ng NKTI ang namatay. 2 sa kanila nitong nakaraang linggo lang. Kung hindi bawian ng buhay, pwedeng magka-chronic kidney disease. Sa buong bansa naman, 67 leptospirosis case ang naitala mula July 14 hanggang 27. Pero posibleng madagdagan pa dahil July 24 nagpabaha ang habagat at 2 linggo pa mararamdaman ng sakit o incubation period. Mula Enero naman ay mahigit 1,400 na ang nagkalepto, bagamat mas mababa kumpara sa parehong panahon noong 2023. Mahigit 160 ang namatay, pero hindi kailangang humantong sa ganito. Kung hindi makaiwas lumusong sa baha, may sugat man o wala, payo ng mga doktor magpunta sa health center, sabihing lumusong sa baha para bigyan ka at painumin ng prophylaxis. The first phase, the patient will get fever, and then sumasakit ang mga kalamnan nila. And then after that, after about 5 days, they will get better. And then parang babalik yung sakit. This time with the complications already, naninilaw ang mata, pakonti na lang ang ihi, sumasakit na ang kanilang sikmura or tiyan. And yung iba, they will already cough out blood. Pag ganon, sobrang malubha na. Ayon pa kay Dr. Dangilan, posibleng tumaas pa ang kaso ng leptospirosis ngayong taon dahil sa La Nina. Kaya dapat daw laging ipaalala sa publiko na ito ay isang preventable disease. Kailangan lang magpunta agad sa health center pagka napalusong sa baha. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.